Naitay, pagod na ba kayo sa pabalik-balik na kaba tuwing magche-check ng BP? Yung kahit uminom na ng maintenance parang ayaw pa ring bumaba ng numero? Alam nyo ba na ang lunas ay pwedeng wala sa botika kundi nasa inyong kusina lang? Sa videong ito, ibubunyag ko ang 6 na pagkaing napatunayan ng siyensya na kayang magpababa ng inyong presyo ng natural. Pag-uusapan natin ang yogurt, ang antioxidant power ng berries, ang omega-3 ng fatty fish, ang sikreto ng leafy greens, ang sustansya ng nuts, at ang ating secret weapon, ang beetroot powder na kayang magpababa ng BP ng 10 to 13 mmHg sa loob lang ng ilang oras. Ibig sabihin, pwedeng ihambing ito sa isang gamot. Hindi lang ito basta diet tips, nay. Ang mataas na blood pressure ay dahan-dahang sumisira sa ating bato at puso. Pero ayon sa mga research gaya ng DASH Diet Study, ang tamang pagkain ay kayang magpababa ng inyong BP ng hanggang 14 points. Katumbas na yan ng isang tableta ng gamot. Kung handa na kayong maging normal ang BP at iwasan ang stroke o dialysis, panoorin nyo ito hanggang sa dulo. Simulan na natin sa ating number 6, ang Probiotic Shield para sa inyong puso, ang yogurt. At huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe sa channel. Ika-6, yogurt. Marami sa atin ang nag-aakalang ang yogurt ay pang-merienda lang o pampaganda ng kutis. Pero alam nyo ba na ito ay itinuturing na probiotic shield para sa inyong puso? Ang yogurt ay siksik sa 3 gintong mineral, calcium, potassium at magnesium. Ang 3 ito ay parang mga bumbero na nagpapakalma sa inyong mga blood vessels para hindi sila magsikip at tumaas ang presyon. Pero hindi lang yan, Nay. Ang yogurt ay may mga probiotics. Ito yung mga good bacteria sa ating tiyan. Ayon sa isang mahalagang pag-aaral mula sa International Dairy Journal, ang mga taong kumakain ng yogurt kahit 2 beses lang sa isang linggo ay may 20% lower risk na magkaroon ng hypertension. Bakit? Dahil kapag maayos ang iyong digestion o panunaw, mas maganda ang absorption ng minerals na kailangan para sa normal na BP. Heto ang mahalagang paalala, tay. Kapag bumili kayo sa grocery, huwag yung mga may flavor gaya ng strawberry or mango na nasa pakete na. Bakit? Dahil punong-puno yan ng asukal. Ang asukal ay nagdudulot ng inflamasyon na pwedeng lalong magpataas ng BP. Naitay, silipin nyo nga ang ref nyo ngayon. May yogurt ba kayo dyan? Mag-comment sa ibaba kung anong brand ang paborito nyo. Ang pipiliin nyo ay plain o Greek yogurt. Kung gusto nyo itong tumamis, kayo na lang ang maglagay ng hiwa ng saging o ang ating susunod na pagkain sa listahan, ang berries. Lunas, hindi lason. 5, berries. Dumako naman tayo sa number 5, ang mga berries. Mga kapamilya, alam ko na kung minsan ay medyo may kamahalan ng blueberries or strawberries dito sa atin, pero ituturing nyo itong investment sa inyong kalusugan. Bakit? Dahil sa kanilang kulay. Ang maningning na asul at pula ng mga berries ay galing sa tinatawag na anthocyanins. Ito ay isang uri ng flavonoid o antioxidant na parang pampadulas sa ating mga ugat. Ayon sa isang malaking research mula sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong kumakain ng berries kahit isang beses lang sa isang linggo ay nakitaan ng 8% reduction sa risk ng hypertension. Ang ginagawa ng anthocyanins ay tinutulungan ang ating katawan na mag-produce ng nitric oxide, isang natural na gas na nagpapaluwag at nagpaparelax sa ating arteries. Kapag maluwag ang ugat, suwabe ang daloy ng dugo at bababa ang inyong BP. Tay, kung wala kayong mahanap na sariwa, okay lang din ang frozen berries na nasa grocery. Mas matagal silang masira at nandun pa rin ang sustansya. Isang gintong tip, ihalo ang mga berries na ito sa inyong yogurt na ika-6 sa ating listahan para sa isang super breakfast na siguradong magpapanormal ng inyong presyon sa umaga. Iwasan lang ang paglalagay ng maraming gatas o asukal, hayaan nating ang natural na tamis ng prutas ang malasahan nyo. Ika-4, fatty fish. Dumako na tayo sa number 4, ang fatty fish. Naitay, alam nyo ba na ang pagkain ng isda ay hindi lang para sa talino, kundi para rin sa puso?
Ang mga isdang gaya ng salmon, tuna, sardinas, at maging ang ating paboritong bangus ay mayaman sa tinatawag nating omega-3 fatty acids. Ito ay mga good fats na parang walis tingting na naglilinis at nagbabawas ng pamamaga o inflammation sa loob ng inyong mga ugat. Ayon sa research na inilathala sa Journal of the American Heart Association, ang pagkain ng 2 hanggang 3 servings ng fatty fish bawat linggo ay epektibong nagpapababa ng systolic at diastolic blood pressure. Ang omega-3 ay tumutulong din para bumaba ang inyong triglycerides o ang mga taba sa dugo na nagpapatigas sa ating mga arteries. Kapag malambot at flexible ang inyong mga ugat, hindi mahihirapan ang puso ninyong magbomba ng dugo at doon magsisimulang magnormal ang inyong BP. Kapamilya, alam ko na mahal ang salmon. Pero heto ang gintong balita, ang sardinas na nasa lata, hugasan lang ang sarsa para mabawasan ang alat, o ang sariwang tawilis at bangus ay punong-puno rin ng omega-3. Narito ang mahalagang paalala ni Doc, iwasan ang prito. Ang pagpiprito sa mantika ay nagdaragdag ng bad fats na sumisira sa benepisyo ng isda. Mas mainam ang inihaw, pinangat, o sinigang basta huwag sobrang alat ang sabaw. Lunas, hindi lason. Nay, anong isda ang ulam nyo ngayong tanghalian? Isda ba o karne? Mag-comment kayo sa ibaba. Kapamilya, isusunod natin ang mga berdeng kayamanan sa bakuran. Leafy greens. Ikatlo, leafy greens. Nasa top 3 na tayo. Leafy greens o ang ating mga madahong gulay. Spinach, kangkong, pechay, at maging ang ating paboritong malunggay, ang mga ito ang ating berdeng kayamanan. Bakit? Dahil ang mga ito ay punong-puno ng nitrates. Hindi ito ang nitrates na nasa tosino o longganisa ha? Ang natural na nitrates sa gulay ay nagiging nitric oxide pagpasok sa ating katawan. Isipin nyo ang nitric oxide na parang pampaluwag ng tubo. Kapag pumasok ito sa inyong daluyan ng dugo, tinutulungan nito ang mga muscles sa paligid ng inyong arteries na mag-relax. Ayon sa isang study na nailathala sa journal na Hypertension, ang pagkain ng kahit 1 hanggang 2 servings ng leafy greens bawat araw ay kayang magpababa ng inyong blood pressure sa loob lang ng maikling panahon. Siksik din ang mga ito sa potassium na tumutulong sa ating bato na ilabas ang sobrang asin o sodium sa pamamagitan ng ating ihi. Nay, isang mahalagang paalala, huwag i-overcook ang gulay. Kapag sobrang lambot na o nangingitim na ang dahon sa sobrang kulo, nawawala ang mga nutrients nito. Mas maganda kung half-cooked o blanched lang. At tay, kung gagawa kayo ng sinigang, huwag itapon ang mga dahon ng kangkong. Iyan ang pinakamahalagang bahagi para sa inyong BP. Mura na, natural pa. Lunas, hindi lason. Ang susunod ay mga healthy crunch na pampababa ng asin, nuts and seeds. Ikalawa, nuts and seeds. Nasa pangalawa na tayo sa ating listahan, nuts and seeds. Alam kong mahilig tayong magkutkut samantalang nanonood ng TV o nagpapahinga. Pero imbes na chichirya, subukan nyo ang pistachios, walnuts o pumpkin seeds, butong kalabasa. Bakit? Dahil ang mga ito ay siksik sa potassium at magnesium. Ang potassium ang natural na kalaban ng sodium o asin. Tinutulungan nito ang inyong bato na itapon ang sobrang asin sa inyong katawan para hindi ito magdulot ng pamamanas at pagtaas ng BP. Ayon sa isang systematic review ng mga research, ang pistachios ang nakitang may pinakamalakas na epekto sa pagpapababa ng systolic at diastolic blood pressure sa lahat ng uri ng nuts. Meron din itong mga healthy fats na nagpapabuti sa ating cholesterol levels. Ang mga pumpkin seeds naman ay mayaman sa amino acid na arginine na kailangan ng katawan para gumawa muli ng nitric oxide, ang gas na nagpapaluwag sa ating mga ugat. Heto ang gintong babala ni Doc. Dapat ay unsalted ang bibilhin nyo. Kapamilya, kung ang bibilhin nyo ay yung may balat na at punong-puno ng puti-puting asin, baliwala ang sustansya nito dahil lalong tataas ang inyong blood pressure sa alat.
Piliin ang natural, hilaw, or roasted pero walang dagdag na asin. Isang dakot lang sa isang araw sapat na para sa inyong puso. Lunas, hindi lason. Narito ang ating kampyon sa pagpapababa ng blood pressure. Bilang una, beetroot powder. Nandito na tayo sa ating number 1, ang beetroot powder. Kapamilya, kung meron mang secret weapon laban sa high blood, ito na yon. Ang beetroot ay ang pinakamayamang source ng natural na nitrates sa buong mundo ng mga halaman. Isipin nyo, ang konsentrasyon ng nitrates dito ay mas mataas pa kaysa sa mga madahong gulay na tinalakay natin kanina. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong natural BP lowering miracle. Makinig kayong mabuti sa research na ito. Isang 2015 study na nailathala sa journal na Hypertension ang nagpakita na ang pag-inom lang ng 250 milliliters ng beetroot juice ay nakitang nagpapababa ng blood pressure sa loob lang ng 24 oras. Sa katunayan, marami sa mga pasyente ang nakaranas ng pagbaba ng hanggang 8 mmHg sa kanilang systolic pressure matapos ang isang baso lang. At bakit powder? Dahil ang powder form ay mas concentrated, ibig sabihin sa isang kutsara lang, nakuha nyo na ang sustansya ng ilang pirasong buong beetroot. Tainay, napakadali nitong gamitin. Ihalo lang ang isang kutsara ng beetroot powder sa inyong tubig, juice, o kahit sa inyong yogurt sa umaga. Heto ang isang gintong paalala. Huwag kayong magugulat kung kinabukasan ay medyo maging kulay pula o pink ang inyong ihi o dumi. Normal lang po yan at tinatawag na beturya. Hindi po yan dugo, kundi ang natural na kulay ng beetroot na lumalabas sa inyong system. Napakalakas nito, kaya siguradong ramdam nyo ang ginhawa. Lunas, hindi lason. Narito ang 7-day BP meal plan ni Doc. Paano ito gagawing habit? Kapamilya, alam ko ang iniisip nyo. Doc, paano ko naman kakainin lahat yan? Huwag kayong mag-alala, hindi kailangang biglaan. Ang susi ay ang ating 7-day BP reset. Simulan ng umaga sa isang bowl ng yogurt na may berries at nuts. Sa tanghalian, siguraduhing may isda at leafy greens gaya ng kangkong o pechay. At sa hapon, uminom ng inyong beetroot juice o powder. Kapag ginawa nyo ito ng tuloy-tuloy sa loob ng isang linggo, magugulat kayo sa ginhawang mararamdaman ng inyong katawan. Isang napakahalagang paalala, huwag na huwag itigil ang inyong maintenance medication nang hindi nagtatanong sa inyong doktor. Ang layunin natin ay hayaang ang pagkain ay tumulong sa inyong katawan para sa susunod na check-up ninyo. Ang doktor nyo na mismo ang magsasabi, "Nay, ang ganda ng BP mo. Pwede na nating bawasan ang iyong dosage." Iyan ang ating gintong layunin, ang maging gamot ang inyong pagkain. Naytay, ang mataas na presyon ay hindi habambuhay na sumpa. May magagawa tayo. Kung handa na kayong simulan ang ating 7-day BP reset, mag-comment sa ibaba ng normal na BP. I-share nyo rin ang videong ito sa inyong mga messenger groups para mailigtas din natin ang inyong mga kumare at kumpare mula sa stroke o sakit sa bato. Muli, ako ang inyong kapamilyang doktor, si Dr. Jose Cruz. Tandaan, sa tamang kaalaman, ang inyong kalusugan ay ginto. God bless po.